Good day mga boss and madam, magandang araw sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. For today's topic ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tamang diskarte para umasenso. Yan ang tatalakayan natin ngayong araw na ito. So bago natin tatalakayin ang usaping ito, nais ko muna ipakilala ang aking sarili. So ako nga pala si Blast Owen Mosqueda, dating lending collector at dating nagtatrabaho bilang isang security guard. Ngayon po ay isa ng negosyante. So bago ang lahat, magkwentuhan muna tayo. So nung ako ay high school pa lang, meron kaming maliit na tindahan. So yung bahay namin, may maliit kaming tindahan. Tapat kami ng basketball court. Isa sa nakakatulong sa aming pag-aaral, magkakapatid, ay yung maliit na tindahan ng nanay. Nung mga panahon na yon, ang nanay ko ay umuutang ng additional na puhunan. So saan ba siya umuutang ng additional na puhunan? Alam niyo dati yung may mga groupings, kung naalala niyo yung TSBI, maliban doon, weekly yun eh. Ang alam ko groupings yun, tapos weekly yung payment. So, doon kumukuha yung nanay ko ng additional na puhunan. Mahirap ang buhay namin noon. Nanay ko may tindahan, ang tatay ko naman ay isang security guard. So, tatlo kaming magkakapatid na nag-aaral. Isang college, isang high school, at isang elementary. So guys, ang ginagawa ko noon para makatulong sa nanay ko, ako namamalengke. Ako pumupunta sa palengke. After school namin, dahil half day lang naman yung pasukan, dumadaan na ako ng palengke. Ako na namimili ng ibang bibilhin na paninda. Kasi iniisip ko, wala namang katuwang yung nanay ko sa pagnenegosyo niya, kundi ako lang yung may kakayahan. So ang ginawa ko, every time na umuwi ako galing school, dumadaan ako ng palengke para makabili ng mga paninda. Kasi iniisip ko, sayang naman yung pamasahe ko na wala akong bitbit. So ganon yung nagiging diskarte namin para lang makasurvive sa pang-araw-araw na pagkain. So, every summer na walang pasok, ang ginagawa ko naman, dumidiskarte rin ako. Pumupunta ako ng ang ginawa ko, pumupunta akong palengke. Tapos, noong araw, bumibili ako ng ng Indian mango. Ang ginagawa ko, inahati ko, yung nilalagyan ng bagoong. Kasi doon sa area namin, dahil tapat kami ng basketball court, maraming tao doon na naglalaro. Every morning, afternoon, maraming naglalaro doon. So ang ginawa ko, bumili ako ng Indian mango, bumili ako ng pakwan. Yan yung ginagawa ko, nagtinda ako noon. Maliban doon sa tindahan ng nanay ko, ako nagbabantay neto. Ako doon may diskarte kung paano yung gagawin ko. Kaya madaling araw pa lang, alas 4, umaalis na ako ng bahay para mamamalengke. So ilang taon pa lang ako noon. Sa edad na 12, 13, kabisado ko na yung palengke ng Pasay. Yun. Every madaling araw yun. Pagka-summer lang po yun. Kasi wala man tayong ginagawa, walang school. So, doon ako namimili ng paninda namin. Plus, mga prutas. So, ang ginagawa namin sa pakwan, ini-slice ko yan. Ini-slice ko, tapos binibenta ko yung magkano, depende. Kasi malaki din naman yung tutubuin eh. Pag ini-slice mo, tapos lagan mo na ng konting yelo, malamig na, yun, maraming bumibili. Kumita din ako doon. Ganyan lang yung discarding ginawa ko doon hanggang sa nag-aral ako ng 2 years course. Yung associates lang sa college na 2 years, hindi siya bachelor. So nag-decide ako na hanggang 2 years lang ako mag-aaral ng college. Dahil yun lang yung gusto ko. Gusto ko nang kumita kasi ng pera. Kaya
sabi ng nanay ko, yung nanay ko gusto ng tapusin ng 4 years course, bachelor, pero ako nag-decide sa sarili ko na tama na. Kasi okay na sa akin ang associates noon, yung 2 years course, okay na sa akin yun. Sabi ko, gusto ko ng kumita ng pera. Kaya hanggang hanggang 2 years lang talaga ako. After ng college, naging lending collector ako for 1 year. Tapos naging security guard. So being security guard, almost 10 years ako doon sa agency na yon, at doon nagumpisa ang buhay ko. Dahil sa wala akong kaarte-arte sa katawan ko, hindi ako magastos na tao. Matipid akong tao. Basta ang lifestyle ko lang is makakain ako. Kung ano lang yung needs talaga natin sa buhay natin, yun lang din yung ina-apply ko sa sarili ko. Yung pagka may sobrang pera, makakain ng Jollibee, yan, masaya na ako noon. Pagka may sumobra konti, kakain ka ng Andox. Pag wala, itlog-itlog lang muna. Ayun. So habang nagtatrabaho ako bilang isang security guard, at medyo may ipon na ako dahil doon sa sahod ko. Sobrang tipid ko nga dahil doon sa sahod ko. Isang araw, may kasamahan ako sa trabaho, lumapit sa akin. At sabi niya, baka pwede siyang makahiram ng kahit 1,000. Babayaran niya sa sahod. So ako naman, syempre nag-isip ako, paano pag hindi niya bayaran? 'Di ba? Paano yung pera ko? So ang ginawa ko, kinuha ko yung ATM niya. Sabi ko, sige, bigyan kita ng 1,000. Kunin ko yung ATM mo. Para sigurado ako na mababayaran niya. Dahil mahirap ang buhay. Tapos ihiramin mo lang, tapos maya-mayain ka lang, o next sahod na lang. So ang ginawa ko, kinuha ko yung ATM. So yun yung ginawa ko, kinuha ko yung ATM niya. Para sigurado ako na mababayaran niya ako. Yun pala, umpisa na yon ng buhay, ng journey ko sa pagpapautang. At hanggang sa nag-refer, hanggang sa naka-10 taon ako sa work ko. Sa 10 years na yon, ang ginawa ko dun sa profit ko, syempre binili ko ng mga properties. So yun naman yung umpisahan ko para sa paupahan. Hanggang sa nagkaroon ako ng transient, nagkaroon ako ng budget hotel. At syempre, nandun pa rin yung lending. Kasi doon ako nag-umpisa. Doon nag-start ang buhay ko. So para sa akin, yung tamang diskarte ko sa buhay is magsipag lang, tiyaga. Yung lifestyle natin, yung ano yung lifestyle mo noon, wag mong baguhin. Meron ka mang babaguhin dahil pag kumita ka na, syempre, may babaguhin ka man, pero wag overspending. Kumbaga, i-budget mo yung pera mo sa needs mo, sa wants mo. So, ganun lang yung diskarte, guys. So, sana may natutunan kayo sa topic natin ngayong araw na to. Kung may gusto kayong itanong, i-comment lang kayo sa baba. Okay? See you tomorrow, guys. Bye-bye.